Kamusta naman ang journey mo ngayon? Yung experience mo ngayon sa malaking bar? Yung totoo, real talk. Pagbaba ni AK, sabi ni AK, hindi mo pala magaling yung kaibigan mo, Bubay. Ganito pala dito. Parang nalulula na ako. Sabi ko, ang daming magagaling kumanta. Parang pinagbagsakan ako ng mundo na parang, ay wala na akong chance makapasok sa ganitong bar na malalaki. Hindi ko pa naibigay yung best shot ko. So sabi ko, ay wala na to. Pinangarap mo bang maging artista? Hindi ko na inisip sumikat. Siguro kung sumikat man, bonus na lang. Pag bago ka sa lugar, meron talaga mga kakontrabida. Meron naman, pero ako kasi Nay, hindi ako mapagpatol eh. Dumating ba sa punto na umabot ka sa walang-wala? Oo. Bagsak na lahat. Talagang totally back to zero talaga. Deadma ang nega, deadma ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! So mga kaibigan, welcome to our vlog! And for today's video mga kachika, sisimulan po natin ito ng isang pampag-good vibes dahil nandito po tayo sa napakagandang lugar ng Mangantila. Dito po yan sa Quezon City na kung saan mamaya itutur po kayo. For the meantime, please like, share, and subscribe para alam niyo po ang ganap dito sa aking channel. Ganon. At guess what? Kung sino po ang guest natin, eto na po siya, tawagin po natin. Mga kaibigan, please welcome to my vlog, Pepita Curtis! Yes! Hello! I miss you, Nay! Hello! Ano ba yan? Uy, salamat at pinagbigyan mo ako. Ano ka ba? Salamat din, Nay, kasi nandito ako sa vlog mo, di ba? Correct. Kasi ang dami nanonood sa vlog mo eh. Ikaw ba? Kahit nanay ko nanonood eh. Oh, yun po, maraming po salamat, Mother. At mga kaibigan, bakit po nandito si Pepita? Kasi po mga kaibigan, ang aking pong content ay pinipicture ko na po ang aking mga kasamahan, ang mga successful story na nagaganap sa mga buhay-buhay nila. Kaya ito po si Pepita, ang isa sa napili ko po kasi nasimulan ko po ang karera niya dito. Kung paano po siya tumakbo. Mula SK Chairman. Hanggang barangay captain. Kaya ito na po siya. Hello, Pepita. Welcome. Hi sa mga kachika! Nako, nice to meet you all of you. Ganon! Hindi mo naman masyadong pinagandaan ito. Hindi kasi may racket pa ako after dito. So, eto na. Kilalanin muna natin si Pepita Curtis. Panoorin po natin ito. Huwag na natin matagalin to. Palakpakan natin, ladies and gentlemen, Pepita Cortez! The comedian Pepita Curtis! Lito, ano to, teleserye? Kamusta si Pepita noon? Grabe mangarap si Pepita noon. Kasi nung college ako, gusto ko maging lawyer. Kasi yung tatay ko, UP yan. Fine Arts Daddy. Tapos siya nagpapaaral sa akin sa Baguio. Until first year college pa lang ako, second sem, nawala na siya. Saan punta? Sa China. China? China! Paano ba iiyak? Ay, sa maagang panahon, nawala na ang padir. Oo, nawala na si Daddy. Tsaka second family kasi kami. Ay! So, nung nawala si Daddy, parang syempre si Mama, hindi niya alam yung gagawin niya sa amin ni Kuya. So, ako, medyo matured na ako mag-isip noon. Mga ilang taon ka na niyan? Siguro mga 17 years old. Isang anak ka pa lang noon. Dalawa na kami, bunso ako eh. May kuya pa ako. Kuya ka. Pero nung college kasi, parang nakikisaling po sa akin na Bubay kasi third year college siya noon sa SLU. Nagkilala kayo ni Bubay doon. Nagkakilala kami kasi same course kami, Masscom. So, syempre starstruck ako dati kay Bubay kasi nakikita ko siya sa TV. At syempre, di ba, kapag first year college ka, sasabihin, nanggaling dito sila Paolo Ballesteros, si Bubay, nandito ngayon, nag-aaral. Syempre, pag nakita namin,
alam mo yun, gusto mong i-friend, gano'n. Hindi mayaman kayo kasi naka-SLU ka nung... Hindi naman mayaman. Si Daddy, okay naman sila sa buhay. Nakakaluwag-luwag naman sila. Hindi naman naghihirap sila mama noon. Pero syempre nung wala si Daddy, bagsak na lahat. Talagang totally back to zero talaga. Kasi syempre, ang sumusuporta sa amin si Daddy. Nagtatrabaho si mama noon, kaya lang nalubog sa utang, yung mga ganon. So, nung namatay si Daddy, yung mga naiwan ni Daddy, pinambayad din doon sa mga utang na naiwan. Yung first family recognize kayo. Ayun, parang natanggap na rin naman nila kami ngayon. Siyempre, tumatanda na rin sila. Alam mo yun, mas lumalawak na yung pang-unawa nila. Unlike nung mga kabataan nila, siyempre, hindi nila matanggap. So, nung first sem, patay na si Daddy, tuloy pa rin ako sa pag-aaral, pero hindi ko alam kung saan ko kukunin yung pang-aaral ko. Kasi mama, wala naman na nun. Kuya ko din, nag-aaral pa lang din nun. Tamang-tama naman, parang nagkakilala kami ni Kuya Norman ni Bubay sa theater sa SLU. Tapos, nanalo kami ng stand-up act sa Drama Fest. Tapos sabi ni Bubay, parang pwede kang magpatawa. Ganon. Si Kuya, wow, siya, manager. So, sabi sa akin ni Kuya, gusto mo mag-audition sa comedy bar? Sabi ko, sige po. Pagkatapos, ang alam ko lang kantahin nun, Wherever You Will Go, tsaka YMCA. YMCA! Tapos magpapa-audition pala, yung may-ari at tsaka si Kuya Norman din. So, nakuha ako kaagad. Ayan. So, ang PF ko nun, 150. Si Kuya, 200. Anong year to? 2015. Nababa yun. Mga Kasi ganun, 2015. Nasa Baguio naman kayo, di ba? Oo. Pero mataas na yun sa amin. Malaki na yun. Kasi college mo lang kami nun eh. Ang yun na yung kinikita ko. Tapos biglang may mga racket-racket na 1.5, gano'n. In fairness, nababayaran ko naman pag-aaral ko sa SLU dati. Yung isang SEM, tapos nakaabot pa ako ng third year. Parang nawalan na ako ng drive. Kasi syempre, wala na nag-check ng grades ko. Unlike ng buhay pa yung daddy ko. Tapos may mga reward, yung mga gusto ko. Ngayon, parang, naman kung di ako pumasok, naman kung puro ako absent, ako naman nagbabayad nung. May ganun na ako, Okay. Alam ng daddy mo, bading ka na? Oo, alam niya ng bading ako. Carry lang sa kanya? Carry lang. Kasi nung high school ako, yung mga shoulder bag ko, si mama ang bumibili. Tapos tatanungin niya, bakla ka ba? Tapos sa kanyang salita, kung si Tudor itong nanay mo. Oo, si mama. Kasi wala siyang babae. Okay. Oo. Tapos, paano ka napunta dito sa Maynila? Kasi mga kachika, unang pagsalita ni Pipita dito sa Maynila, ako ang nakasama niya. Oo. Hindi, ano muna yan? Siguro mga nakatatlong bars muna ako sa Baguio. Oo, di ba? Nawala sa Trebs, doon sa 150 to 250 si Kuya. Napunta ako doon sa may isang bar naman, The Fort naman. Magkano ang budget mo? 200 na ako doon. 200 na ako doon. Tapos si Kuya naman, nasa malaking bar na sa Baguio, nasa Kamalig na siya. Pagpunta niya ng Manila, kapag si Kuya nag-a-advance, Ikaw yung susunod. sumusunod ako. Pero hindi kami nagpapantay, pero sumusunod lang ako. Successor ka niya. Parang ganon. Nung nagmamanila na siya, nagka-close na siya, ako naman ngayon nakapasok sa Kamalig. 300 na ako noon. Hanggang 900. One time, nag-close yung Kamalig kasi parang na-mismanage. So na lang ako magko-close, nagtabi ako, 10K, sabi ko pang Manila ako to. Ay, Ganon. kanina na. Sabi ko sa loob ko, bar lang nawala, pero yung talent nandito. Ganon ako confident. Paano? Ano sabihin mo? Oo. Paano? Bar lang nawala, pero ang talent nandito. Saan may sabi sa inyo? Feeling ko, ang galing-galing ko na noon kasi ang dami ko nagpapatawa sa Baguio. Konting mura, konting bastos, ganyan, di ba? Na pagdating ko dito sa Manila, hindi pala ganun. Ang comedy pala, may mga techniques yung pinag-aaralan yan, sensitivity, ganun, bagsak. Nalula ako. Pagdating ko muna dito, nag-text muna ako kay Naiiya kasi Naiiya galing din Kamalig Baguio. Parang nalay-nalaya ko siya. Si Kuya kasi medyo busy, so hindi ko muna kinukulit noon. So si Naiiya, sabi ko, pwede po ba ako makituloy sa inyo? 2 weeks lang, maghanap lang akong trabaho dyan. Sabi ko, Galing mo din. o diba? Sabi niya, okay na. Sabi ko. So, lumalabas ako, nagdala pa ako ng pasalubong sa kanya, nagagalit siya, tataka ako, ba't nagagalit siya? Sabi niya, magastos ka ba? Wala ka naman trabaho. Siyempre nakikita na ako doon, di ba? Siyempre wala pa party ako sa labas, siyempre may dala ka 10,000, di ba? Tapos nadala ko siya Jollibee, McDo, gano'n. Gagalit siya sa akin. Ang tagal na, 2 linggo na, wala pa ako napapag-auditionan. Namang problema na ako kasi gusto niya. Sabi ni Naiiya, may audition sa Espanya na comedy bar. So sabi ni Naiiya, punta ka ng parlor kasi mga barkada niyo mga nandun eh. Punta ka ng parlor, sabi niya, magpaganda ka. Kasi for sure, hindi ka naman magsasalita doon. Kasi maninibago ka pa. Kawig akong ganyan. Ay, talagang babaiyan ka na talaga. Babaiyan. Tapos, nakaganto pa rin ako parang bagyong-bagyo. Ang init-init. Sumakay akong jeep. Project 8 hanggang doon. Tapos pagdating ko doon, hindi ako nakausap. Tapos hindi ako makasabat. Hindi ako makabat-in, ganyan-ganyan. Kasi di ba January ako lumipat kina ng Iya, January 3. January 20 yun. Siyempre,
pagpatak ng 12 noon, January 21, birthday ko na yun. Sinurprise ako ni Bubay. Bigla siyang dumating doon. Ako nagulat lang ako. Nandun si Kuya. Kasi hindi ako magsalita sa stage eh. Sabi ni Bubay, hindi kasi kaibigan ko yan si Pipita. Birthday niya ngayon, kaya sinurprise ko. So, doon lang ako kinausap. Kinakausap nila ako, anong kanta ka naman? Ganun, pinapakanta nila ako, ganyan. Sabi ko, Kuya, buti dumating kasi hindi lang ako nakausap. So, after noon, sabi sa akin, on call ka, pag may absent, tatawagan ka na. Sabi ko sa bar na yun. Sabi sa bar na yun. Ayun, hindi naman ako tinawagan. Ang ganito pala dito. Parang nalulula na ako. Sabi ko, ang daming magagaling kumanta. Kumakanta na, nagsasalita pa. Alam mo yun, nagjo-joke pa, di ba? Alay, kasi sa amin sa Baguio, minsan kumakanta lang. Okay, nagjo-joke. Ito talaga parang 2-in-1, di ba? Yung ganun. Oo, kaya ang talented. Oo, tapos ang gagaling pa nila, di ba? So, sabi ko, saan ako yung lugar? Parang nababawasan yung confidence ko na bar lang nawala pero ang talent. Hanggang sa pinag-audition naman ako yung naiiya sa bar sa Valenzuela. So, bibigyan ng pamasahe. Mag-taxi ka na nga. Hindi naman ako nakuha sa audition. Ngayon, may audition na naman dito sa Mas Morato. First, nakagalaw naman ako. So, after noon, sabi sa akin ni Gigi, okay ka lang ba mag-Saturday dito? Sabado agad, gano'n. Ay, Morato yun. Di ba kapag Sabado, prime yun, At di saka ba? marami ang tao talaga. Oo, kaya sabi ko, alam, totoo po na yung Gigi. Ayan, sana papanood mo to, di po kita nakakalimutan. Ayan, so, Saturday ako doon. Tapos, nung nakapasok na ako ng Polari, pinag-second edition ako ulit ng bar doon sa may Valenzuela. Pagka-second audition, pasok na. Nakadalawang bar na ako. Tapos, biglang may nag-open ng bar sa Baguio. So, ang ginagawa ko, bababa ako Manila, akit ang Baguio, baba Manila. Every week, gano'n. Lugi, di ba? Hindi, pero yung fulfillment mo. Oo. Yung pursue mo. Oo, yung gusto mo may maka-establish ka dito ng pangalan, ganyan-ganyan. So, after nun, dinadala ko si Bubay sa Clowns. So, kulang ng mga bakla, Sabado nun. Wala akong dalang gamit. Sabi niya, mag-ano ka na, mag-brat panty ka na. Sabi ko, Kuya, wala akong dalang gamit. Mag-what ka na. Sabi ko, Kuya, hindi ba ako nag-aan ng Jules? Sabi sa akin, gusto mo to, di ba? Alam mo si Kuya, magsimula college kami, wala akong sinabi Si sa Norman po ito, si Bubay po ito. Wala akong sinabi sa kanyang, gusto ko pong maging ganyan, gusto ko pong ganito, Kuya, gusto kong ganyan. Basta pinupush ka lang yan ang pinupush. Oo, parang siguro nararamdaman niya lang din na si gusto niya rin ng ganito, ganyan. Pero never ko sinabi, uy Kuya, gusto ko pong maging, mag-clowns, gusto ko pong maging mag-artista. Never kong sinabi sa kanya. Basta ang gusto ni Bubay, ito na yung pagkakataon para makita ka. Oo, ayun gano'n. Sabi ko, ano pong kasabihan ko, Kuya? Chiksilog yung tinuro sa akin. Paglabas ko ng stage ng clowns, nalula ako. Ang dami tao nagulat ka. Di ba? Kasi malaking bar na ito. Oo. So pag-akyat ko, wow! Ay, sabi ni AK sa akin, ay, wow! Siyempre, gulat din At yun. saka makinis po kasi talaga ito. Kaya nung nagubad, talaga mapapawa ang super makinis po. At yung katawan na ay makinis sa kanya. Uminto sa, okay na, close up ko. Tapos, nagkamali ako sa kasabihan. So nakakatawa yun. Hindi nga eh. Ay! Hindi ko na-deliver ng maayos kasi So nawalay ka. nawali ako noon. Kasi ninervous ka. Nervous ako, sabi ni AK. Hindi mo pala magaling yung kaibigan mong Bubay, gano'n. So, hindi ako nakuha. Parang pinagbagsakan ako ng mundo na parang, ay wala na akong chance makapasok sa ganitong bar na malalaki. Kasi hindi ko pa naibigay yung best shot ko. So sabi ko, ay wala na to. Sinenjoy ko na lang. Passion ko naman kasi pa rin eh. Sama na dati mong pinapasukan doon ka lang, continuous ka lang. Oo, continuous lang. Baguio at saka dito. Oo, Baguio, Polari, tapos dun sa may Asierto, sa Valenzuela. 3 years yun. 2010 ako nandito sa Manila. 2013, kulang na naman ng bakla sa Clowns. Sabi sa akin, dali mo gubad ako na ng bakla. Kaya ayoko na. Kasi si Kuya Attack nandoon, dressing room. Sabi ni Kuya Attack, sige na te, baka ito na yun. Gumanon si Kuya Attack. So, dagdagan ako ng confidence. Kuya, nung kasabihan ko, yung ulit, ayusin mo lang. Yung chiksilog. Pag-akit ko ng stage, na-deliver ko ng maayos. Hindi naman super house, pero tumawa naman yung mga tao. Meron naman. Pagbaba ni AK, sabi ni AK, o di ba kaibigan mo naman na yung manager dito? Kasi nga lagi ako, di ba, tumatambay doon, pupunta, ganyan, papakita. Sabi mo, mag-relieve ka muna. Kung bigay mo number ko kay Paul, no? Naging reliever ako ng Sunday. Until, ayun, kaibigan ko ni Sir Paul, naging regular na ako ng Sunday. Ayun, doon na kita nakilala na, di ba? So, tuloy-tuloy na yun. Nung unang set niya po ng Sunday,
Sunday, nakasama ko po siya. Kamusta naman ang journey mo ngayon? Yung experience mo ngayon sa malaking bar? Nakaranas ka ba dyan ng mga something? Yung totoo, real talk. Pag bago ka sa lugar, meron at meron talaga mga kontrabida. Meron naman, pero ako kasi Nay, hindi ako mapagpatol eh. Actually, yun naman ang gusto ko sa'yo, di ba? Masaya lang. Oo, masaya lang. Ako naman, pag naramdaman ko naman yung tao, parang hindi naman malapit yung loob sa akin. Hindi naman kasi ako yung mapilit eh. So, meron din naman ako mga tao na malapit yung loob sa akin. Dito na ako sa kanila makikihalubilo. Hindi ko na talaga pipilitin na Makisama doon sa makijoin, di ba? Para less stress. Tapos, nag-close na ako, nag-workshop din ako sa library, kila Mamu. Ayun. Doon ko na, okay. Naintindihan mo na ang lahat. Naintindihan ko na lahat. Mas lalo ko pang minahal yung passion ko. Kasi, hindi lang bara-bara. Alam mo yun. So, natutunan ko na dapat ganito, dapat ganyan. So, nadagdagan din yung knowledge ko. Well-equipped ka na. Oo, aside sa experiences ko, ang masaya naman kasi yung mga naabutan ko sa clowns, very supportive naman kayo. Kayo na Michelle, ikaw, sila Kuya Ian rin, di ba? Sila EJ Salamante, doon ko rin siya naging super close. Kasi yung Sunday natin, walang pataasan ng ihe. Oo, pantay-pantay lang. Happy lang. Oo, si Nay Romel kasi ang driver kapag Sunday. Alam niyo yung nagdo-drive ng gabi. Tapos, i-distribute niya sa amin lahat ng moments. Alam mo, sa isang gabi, hindi ka malulungkot kasi meron kang napatawang tao. Mabibigyan ka ng chance para magpatawa. Yung may moment talaga Huwag sila. ka lang excited. Tapos, si Kuya, sinasama ko din siya sa clowns noon. Sinasama ko rin dati siya sa GMK pag may mga taping siya. Sa nagpipa-APA ka, kumbaga. Ako nagbubuhat ng bag niya. Tsaka ako naman nagsabi kay Kuya na kahit si Kuya may yain yan eh. Sasabihin niya, huwag mong bubuhatin. Hindi, bubuhatin Kuya. Tapos kada taping niya, papakilala niya ako sa mga researchers. Lahat ng mga tao doon paulit-ulit. Ako nang nahihiya. Parang sa clowns, ganun din ginagawa niya na. Galing ni Bubay. Diba? Kunwari, Nay Romel, si Bibita. Oo. Sabi ko, Kuya, napakilala mo na ako last. Hindi, at least naalala ka niya. Di, ikaw naman sasabi, oo, di ba? Diba? Tapos yung kita mo, ano na yung mga management o mga finances Eto, mo. syempre nung una, mas dumagdag yung kita ko nung dito ako sa Manila. Hindi ko na-handle na maayos yun kasi parang masyado akong na-enjoy. So parang gastos doon, gastos dito, ganyan-ganyan. Hindi ko muna inisip yung future. Diba sa Baguio ako, racket 1.5. Nung pumasok ko ng clowns, 10,000 na ako. Oo, kasi sabi ko, clowns po ako eh. Habang tumatagal, after nung pandemic, anong sense na nandito ako sa Manila? Sabi ko, parang wala ako masyadong na-invest. May kotse ako, pero alam mo yun, syempre kotse bumababa yung value, ganyan-ganyan. So sabi ko, gagawa ako ng plan kung anong dapat ko ma-achieve. Gusto ko bago ako mag-35, meron akong lupa. After nun, nag-higpit, tapos makita ko Baguio, umuwi kami Pangasinan. Ayun. Yun yung nabalitaan ko. Oo, yun yung lupa, may lupa. So sabi ko, nakabila akong lupa. Ganun. Saka natutulungan mo na yung nanay mo. Alam mo, 17 years old pa lang naman ako, simula na nawala yung daddy ko. Nagsimula na rin akong tumulong kay mama. Tuloy-tuloy yun, hindi naman nahinto yun eh. The more na lumalaki yung income ko, the more na lumalaki rin yung tulong ko sa kanila. Tsaka nakikita ko pinapupunta mo ang nanay mo rito, di ba? Kunwari kapag yung schedule ko naman maluwag, papuntay ko talaga sila dito kasi minsan parang pagod na rin ako umakit ng Baguio. So sila yung papaguri ko. Minsan kasi sila mama kasi syempre nabuboard na rin sa puro bundok. Gusto rin makakita yung pamangkin ko ng building. Pinapasyal ko sila, alam mo yun. Family time ang tawag ko doon. At dahil dyan, umorder na muna tayo, di ba? Dito tayo. Oo, kasi masarap yung mga pagkain dito sa Mantila. Masarap dito yung gambas, crispy pata, bangus sisig, Wow, bongga. pigar-pigar, at saka itong ano. Yung pigar-pigar, yun ang nila, no? Signature nila dito. Oo, pigar-pigar kasi Pangasinan to eh, yung ano na mga pagkain. Pigar-pigar. Tsaka itong ano, pork Shanghai, rattle and roll. Tapos, eto na nga, nakikita na po natin si Pipita sa maraming shows ng GMA. Alam mo, sobrang proud na proud ako sa'yo. Na-realize ko na madaming magagaling, pero minsan kasi hindi lang dapat magaling ka. Dapat tama din yung character mo towards work, sa mga Attitude. trabaho mo, yung mga ganun. Na natutunan ko rin naman kay Kuya Norman, kay Bubay, na ang sikreto talaga dyan na yung attitude mo sa trabaho. Kunwari, kino-call time nila ako ng 8, 7, nandun na ako. Tapos
Tapos oo na ako ng oo. Meron pa nga akong minsan na Pipita, okay ka ba sa Enchanted Kingdom? Sabi ko, opo. Sabi ko, di ba pa ako nakapag-Enchanted Kingdom? Ayun. Sasakyan ko pala lahat ng rides. Rides. Hindi naman ako pala rides. Dahil sa gusto mo lang magkatrabaho. Sinakyan ko lahat. Talagang lang talaga, laban lang ng laban. Meron akong, nandun ako sa taas ng Ferris wheel after ng taping. May racket ako sa Ortigas. Alam mo yun? Nasa ka na. Sabi ko, dito na ako sa SLEX pero sa taas pa ako ng Ferris wheel. Pinangarap mo bang maging artista? Oo, pinangarap ko to, pero hindi lang ako vocal. Dati, nung nagmamanila ako, yun yung gusto kong pangarap, yung gusto kong maging artista, maging sikat. Hanggang sa tumatanda ako, parang ang gusto ko na lang, meron akong maayos na trabaho, Tuloy-tuloy ang kita. tuloy-tuloy ang kita. Hindi ko na inisip sumikat. Siguro kung sumikat man, bonus na lang. Kasi sa GMA, wala naman akong contract eh. Pero madalas kang lumalabas sa mga TV shows ng GMA. Oo, kaya ako maraming salamat po sa mga PM, sa mga EP, sa mga researchers kasi hindi lang ako nakakalimutan. So, Kasi alam mo kung bakit? Ang puhunan mo dyan yung pakikisama at kabaitan mo at pagiging professional mo sa trabaho. Yun eh. sabi nga nila, basta meron ka lang kahit konting talent, sapat na talent, tapos umaapaw na pakikisama, okay na attitude, pasok ka na eh. May mga pinagsisihan ka ba sa buhay mo? Isa na pinagsisiyan ko, siguro dapat nung bata pa lang ako, tapos kumikita na ako, dapat natuto ako sa pera. Pero hindi pa naman nahuli ang lahat. Oo. Pero Sayang. mas relax. Though relax naman ngayon, pero alam mo yun, yung hindi lang ako nakaupo, nakahiga na sana ako. Ha? Hindi ko rin pinagsisihan din. Siguro mga 50-50 lang. Hindi ko ma-reach tong ganitong wisdom. Hindi ko napagdaanan lahat. Siguro, kung nung bata pa lang ako, nakapag-ipon ako, siguro pwede rin mas mayabang ako ngayon kasi madami na akong pera. Tama lang din siguro na ganito lang. Ito lang yung binibigay sa akin ng Panginoon. Parang it humbles myself pa rin. Sa palagay mo, pag dumami pa ang pera mo, magiging mayabang ka. Hindi ko lang sure. Sabihin natin, okay na ang buhay mo. Naalala mo ng papa mo? Oo, minsan napapanaginipan ko siya, nakangiti siya. Ay talaga. Nakasmile siya sa akin. Hindi ko in-expect na Kung ano yung... ganito na siya. Oo, kung ano yung kinikita mo ngayon. Oo, yung mga ganun. Tapos nabibili ko na yung mga gusto kong bilhin nang hindi ako nagdadalawang isip. Alam mo yun. Ang yaman mo naman. Hindi ka naman na mayaman. dalawang isip. Napakayabang. Kaya nga ako binibigay ng maraming pera. Charot. Tapos alam mo, nabibigay ko na yung mga gusto nila mama. Alam mo, provide ko yung mga gusto nila. Ang sarap ng pakiramdam, di ba? Na hindi ikaw yung nangihingi. Na ikaw yung nagbibigay. Pag giver ka din, masarap din sa pakiramdam yung kahit paminsan-minsan May nagbibigay sa'yo. may nagbibigay sa'yo. Speaking of nagbibigay, Ito na yung gambas. Listening tapas po. Alam mo, parang scam to. Parang gusto lang talaga natin kumain dito. Ako nagkakaroon ko vlog-vlog tayo. kasama yan sa food. Nakikita ko kay Pipita, lagi siyang masaya. Wala ka ba malungkot na parte ng buhay mo? Bango sisig po. Paano ka magiging malungkot? Ang dami pagkain. Sino tayo para malungkot, di ba? Katulad yan, meron ako napanood sa'yo. Basta nagdrama ka. Oo. Saan mo hinuhugot yun? Alam naman natin, lalo ka na, Diyos ko, bumiskis ka. Hindi ko makuha ng hugot yung namatay si Daddy. Kasi ayaw kong ibalik yung pakiramdam na yun. Yun naman yung pinakamabigat na nangyari sa amin, yung nawala yung dati namin. Kasi parang naputulan talaga kami ng isang paa. Nawalan kayo ng pakpak. Alam mo kasi siya nga ang provider. Susunod ng paa. Nawalan ng paa. Napaka-morbid naman. Alam mo, napakasaya. Wala naman pala ako wala naman pala malungkot na buhay mo. Hindi. Pero alam ko, deep inside meron kang kwentong, alam mo yun, pero masayahin ka lang eh. Dinededman mo yung lungkot eh. May mga malulungkot talaga, pero ako kasi yung taong okay lang naman i-embrace, pero hindi talaga ako yung tatambay. Hindi ko tatambay. Ang galing. Well, kanya-kanya naman tayong pananaw. Oo, at saka kanya-kanya tayo kung paano tayo mag-move on. Oo, parang sa akin naman kasi parang mas iisipin ko muna nung namatay si Daddy kung paano ako makapag-aral, paano na sila mama. Alam mo yon, feeling ko strong-strongan ako dati. Until now naman, kay mama, gusto ko nakikita niya ako na Masaya, strong. Mas Kasi pag malakas ka, malakas din ang mama mo. kasi wala naman ng ibang ibang sasandalan. Hindi, kami na lang ng mga anak niya. So, hindi ako pwede magpakita ng weakness sa kanya. Excuse me po. Sa kayo pumunta. Crispy pa. Ano ba tayo malulungkot? Festival. Papasok na yung lungkot, bigyan mo pasok yung Crispy pa. Hindi may crispy pa. Kasi naman tayo para malungkot, di ba? Kachika, ang kwentuhan lang po natin is very, very light. Pero dahil sa masarap po ang pagkain, lalong naging light ang ating mga pagkain dito yan sa... Mga tila pigar-pigar dito sa Scout Tourism.
Nako, eto. Habang nagkikwentuhan tayo, magkakainan tayo, tapos magkakaroon tayo ng verdict dito sa mga kinain natin. Ganon. Meron ka pa bang gustong gawin? Katulad niya, nakabili ka na ng lupa. Ano ngayon ang gagawin mo dun sa lupa? Siyempre, tatayuan mo ng bahay yan. Hindi, nibenta ko din. Ang bilis. Ganun ko sinata siya. Parang chillax lang. Kung bala ko pa, bilhin ko pa yung katabi niyang lupa. Para naman yun sa kuya ko. Ano ba trabaho kayo ngayon? Call center sa Baguio. Pero marami na rin siyang pinagdaan ng mga work. Tapos nasa anak niya, di ba? Oo, si Kaykay. Oo, yung pamangkin niya. Oo, ako nagpalaki din noon. From diaper to ano na ngayon, mga toga-toga ng sinusuot, di ba? Diba? Iba din. Siyempre, idol kita, di ba? Ganun ka rin naman eh. Ay, oo. Ganun mo kayo mga malungkot Ako yung dumating ba sa punto na umabot ka sa walang-wala? Oo. Nag-start naman ako talaga ng walang-wala. Hindi, di ba nagkapera ka na tapos bumagsak ka ulit? May mga times kapag, sabi ko nga, kapag na-enjoy ko masyado yung pera ko. Pero iniisip ko kasi, may trabaho pa kasi bukas, may trabaho na sa ganyan. Pero ngayon nagbago ka na. Oo, in fairness naman. Marunong na ako magtabi para sa sarili ko, para sa Galing. pamilya ko. Kamusta ang love life? Sabi ko, wala na love life. Ay, hindi. Masaya, malungkot, wala. Masaya. Oh, masaya ka naman pala. Masaya mo. I'm sure malungkot ka. Masaya ako sa love life. Kasi naniniwala ako. Malungkot ba ako? Masaya. O ba tayo magkwento? Kasi naniniwala ako, ang taong masaya dapat ibinubuyang-yang na maligaya ka sa piling ng kasama mo. Ganon. Pero okay lang yan kasi artista ka nga, gusto mo privacy. Hello po, ito po si Barbie Far. Nakakatuwa naman. At least, di ba, andyan na lahat. Abot kamay mo na ang pangarap. GMA yon. Hindi pa naman tayo tumitigil sa pangangarap. Pero kung nasa step 1 pa lang naman ako eh. At ang mahalaga na ka-step ka na. Kasi power mo kung hindi ka step no, step yes. At malayo na ang narating mo. Hindi ka man nakarating pa sa tuktok, at least papunta ka na doon. Hindi mo nakasing sa tuktok at hindi ko makakarating. Dahil sa happy ka na at lahat, alam ko, may gusto kong mga taong na gustong pasalamatan. Siyempre maraming salamat kay Kuya Chad Kinis din. Isa yan sa mga nagtiwala sa akin kasi may time yan na siya nag-host sa mga mall shows ng Viva. Biglang tinawagan ako niya, out of nowhere hindi kami ganun ka close ni Kuya. Parang nagbigyan niya na ako ng trust na, okay, mag-host ka bukas ha, saan mo Kuya? Ganyan, diary ng pangit hanggang sa pinasok niya na ako sa Viva, naka 5 years ako sa Viva, alam mo yun. Kaya maraming salamat din kay Kuya Chad Kinis. Ayan, kila Nay Poo, kila Nay Iya, syempre hindi makakalimutan yan. Kila Kuya Norman, mga Sunday group sa Clowns, isa kayo sa mga talagang nagbigay sa akin ng confidence. Yung support system mo, kahit gaano ka kagaling, pero kung yung support system mo ay 0% sa'yo, wala, hindi mo malalabas kung ano ka. Correct. Diba? Yung, minsan yung galing, hindi lang ikaw yung mga kasama mo din. Pero syempre, kapag one-man show, syempre ikaw na yun, diba? Oo. Pero bago ka makabuo ng one-man show, may foundation ka na eh. Kaya mo na-achieve yun eh. Kaya dahil na-achieve mo na yan, kakain na muna tayo. Yes! Kain na po! Tama na! Oo! Ang sarap po dito. So eto na mga kachika, dumating na po tayo sa portion na kung saan lalagyan natin ng verdict ang ating mga kinain dito sa mga tila. Alamin natin kung masarapan. Siyempre, Pipita, kamusta mga foods? Siyempre, 10 out of 10 to. Diba? Iba. 10 out of 10 dito sa mga tila. Kasi, alam mo yun, yung parang pumunta ng Pangasinan, ng northern part ng Pilipinas. Kasi yung lasa niya, talagang nadala ng mga tila yung lasa ng mga pagkain sa Pangasinan sa Ilocos dito sa Manila. In fairness, naman, hindi mo na kailangan pang pumunta ng Pangasinan. Para matikman yung pigar-pigar, di ba? Yung pigar-pigar, bet ko yung pigar-pigar. Masarap po ang po dito, i-try po niya at napakaganda ng lugar. So, Oo, very. mga artista po ang tumatambay dito. Kaya naku, baka makacheck po kayo. Oo, di ba? Oo. May mga idols sila artista. Totoo. Laging pupunta din mga Sino ba mga artista na po dito? Sila Nina Blanca. Hindi po, totoo po, pangatambayan po ito ng mga taga-GMA artists, mga Spark. Oo, tsaka kahit mga taga-ABS. Pupunta sila So, dito. maliit lang po yung lugar, kaya talagang rubbing elbow niyo po sila pag nakasabayan niyo. Oo, Tapos diba? masarap po yung food. Saan ka pa? Tama. Ang tila. Thank you very much.
is a yes. Yes, maraming salamat syempre sa mga owners din sa mga Tila. Naku, maraming salamat kila Boss Jojo, kila Kirst, Viray, kila Mix Filiasis, kila Ron Angeles, kila Vincent, at maraming pang. Naku, maraming pong salamat. Sene El. Oo, sana mapuntahan natin yung ano nila, yung isa pa nilang business sa San Juan naman, El Fuego naman. Baka naman, Well, Sene El. diba, Maraming no? pong salamat. I-try po ninyo dito mga Antila, it's a yes. And Pipita, thank you very much. Well, thank you so much din na Romel ha. Salamat and good luck. Pero congratulations and more power and God bless you. Thank you so much, Nairomel. At maraming salamat din sa iyo. Siyempre, isa ka rin sa mga part kung bakit natutunan ko mag-perform ng maayos sa ano. Alam mo yun, humarap sa maraming tao, control din sila. Wow. Huwag ko kulang. Control din sila. Basta ako happy ako for you. More work. Yes. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Siyempre, para marami pa tayong matulungan, di ba? Di lang sarili natin, pamilya natin, mga kaibigan natin. Kasi siyempre, di ba, mas maganda yung sinishare mo talaga yung blessings mo. Thank you. Thank you, ma. Dead ang nega, dead ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon!